to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Everyone shout Amen. Ang dahilan po ba na bakit pumunta po tayo rito ay sambahin ang Diyos? Taas mga kamay. Okay, amen. Hindi tayo pumunta para kanyo, para sa Diyos lamang. Kaya na iba, hindi ako pupunta dahil sa Diyos lamang. Amen. Kapag genuine ang ating puso na kay Lord po tayo pumupunta. Kaya sino po dito ang first timer? Taas mga kamay, first time. Yan. Okay, welcome po sa mga first timer. Ayan. Okay, sino po? So, siyempre, hindi kayo makarating dito kung walang nag-invite. Amen? Sino pong nag-invite sa inyo? Sino kakilala niyo rito? Ayan, si Ate Nimpa. Ayan. Okay, so, alam nyo, ngayon pa lang, pasalamatan nyo yung nag-i-invite sa inyo. Dahil hindi lamang kayo nananalo ng loto. Kapag makatagpuan ninyo ang Diyos, habang buhay nyo mararanasan. Amen? Kasi hindi lamang ang dahilan na tayo ay matuto. Di ba? Gusto natin matuto sa Biblia. Knowing the Bible is not enough. Hindi sapat na matutunan natin ang Biblia. Ang purpose, bakit natin pag-aralan ang Biblia upang ating maranasan. Amen? Para maranasan natin. Sinabi ng Biblia, God is good. Sisigaw naman ng mga tao, all the time, God is good. Parang napalit-palitan lang. Parang sasapungan lang. God is good, all the time, God is good. Pero ang tanong, naranasan mo ba? Amen? Yung mga bersikulo na mimemoriado, bersikulo, kapitulo na naririnig natin, ang tanong, naranasan mo ba ito sa iyong buhay? Kapag sinabing, pinagpala ako ng Diyos, saan? Unang pinagpala ay meron ka bang personal na relasyon sa Diyos? Ang akala natin, pinagpala sila kasi mayaman. Pinagpala sila kasi ang daming sasakyan. Pinagpala sila kasi pinagpala siya. Alam mo kung bakit? Kasi ang ganda ng asawa niya. Kapag hindi naman kagandahan ng asawa, siguro pinipikot yan. Di ba? Pag ang lalaki ay medyo alanganin ang mukha, tapos ang babae ay ang ganda, ay siguro may pira ang lalaki. Di ba? Siguro pira ang habol niya. Kapag pareho namang alanganin ang mukha, parang no choice. Pero kapag parehong maganda at gwapo, ayan, napakabuti ng Lord. Talagang bagay sila. Sino sa inyo kapag may katabi sa jeep ay medyo maraming tato at mahabang po, parang parang lalayo ka kaagad. Ang isipin mo ay adik. Kung hindi man, hold upper. Pero kapag gwapo, ay didikit. Mabango, mabait ito. Pero karamihan sa mga hold upper kayo, mga gwapo. Kaya buti na lang, hindi ako gwapo. Amen? Nag-judge tayo kaagad sa panlabas na kaanyuhan. Ngayon, tingnan mo katabi mo, may tiwala ka ba sa katabi mo? Hindi rin. Kasi ang ating tiwala, depende sa mukha. Di ba ganyan sa libutan? Depende sa mukha. Papasok ka ng bangko. Pinapalabas ng gwardiya. Nakatsinilas. Nangangamoy alimoong. Pero yun pala ay bayong-bayong ang kanyang deposito. Yun pala ay may-ari ng bangko. So do not judge the book by its cover. Because I am not a book. Do not judge the book by its cover because I am not a book. Open that book and you will see the next chapter. Ay, ang bait naman pala niya. Diba? Ang bait naman pala. Kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo, yun naman pala ay hindi. Pala totoo. Pero yun pala ang binabasura, pag nire-redeem mo, yun pala ang dadamay sa iyo. Hello? Kaya napakabuti ng Lord. Amen? So, hindi yan ang topic natin.
Introduction pa lang yun. Ako, 3 days talaga. 3 days yata tayo dito. Okay, bilis-bilisan po natin lang. The Word of God, may pastor. O yan, yung pangalan ko. Doon sa mga hindi nakakilala sa akin, search nyo lang ako sa wanted list ng NBI. The Word of God. Di ba ka maniwala yung nanonood sa atin ngayon? By the way, nanonood sa atin ngayon all over the world. May taga Hong Kong, may taga Amerika, may taga Malaysia, may taga Israel at Iran nanonood sa atin ngayon. Tinigil mo na ang gira para manood sa atin ngayon. At saka sa Taiwan, habang nagpiprepare sila ng gira at nagbombahan, stop muna kasi manood sila sa Spring of Life. Amen. O, samantalang tayo nandito. Yan. Okay, next is ang ano natin. Okay, the cultural heritage. Napakaraming heritage dito sa bansa po natin. Yung mga heritage, yung mga ancestral, mga buildings. Sa Vigan, mayroong heritage doon. Di ba? Hanggang ngayon, may mga kalesa na tumatakbo. Heritage po yan, historical heritage, cultural heritage. Dahil mga history na hanggang ngayon pinipreserve po natin na doon tayo nanggagaling. May mga heritage na hanggang ngayon pinipreserve ng ating bansa dahil ito ay mga heritage na mana natin, pinagmana, namamana natin at ito ang ating pinagmalaki sa buong Pilipinas, itong mga heritage na ito. Meron tayong rice terraces, nandiyan yung vegan hanggang ngayon, ng mga kalisa, may mga lumang building, hanggang ngayon napipreserve. At yung mga karagatan natin, yung mga resorts, yung oldest church, the oldest church in the Philippines is found in Bohol, the oldest church, and it was built in 15th century. Yan po ay bayan ni Cesar Montano, na kapatid ko. Ayan, alright, rock and roll to the world. Ayan. Yan po yung the oldest church. Ayan po yung mga lumang mga building, gusali at mga tanawid, mga resorts sa Palawan, yung underground river, sa Bohol, Chocolate Hills. Those are cultural heritage. Amen? And in fact, dito sa highway na ito, from Baisa hanggang Novaliches, suyurin mo itong lahat ng ito, ang lugar na ito ng Quirino Highway. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga heritage ng Novaliches. This is the oldest building in Novaliches. This was built 1967. So, 1967. Ako ay 1966. So, matanda ako ng isang taon ng building na ito. Ang tawag ng building na ito is White House. So, ang White House ay sa Amerika. Ang White House sa Philippines, ito. So, nandito tayo ngayon sa White House. Oh, amen? Nung sinabing bumbahin ang White House, natakot ako. Kasi nandito ako sa White House. Okay, this is a cultural heritage, mga kapatid. Okay. Now, in the Bible, okay, next. Sa Biblia, meron ding mga kultura. Okay? Kapag naghahanap tayo ng simbahan, merong kultura. Ang unang simbahan na matawag natin Christian Church, yung binibuild noong mga disciples. Yung nagagather sila together, yung mga disipulo, yung 12 disciples ni Jesus Christ. In the book of Acts, doon sila, yung kanilang mga ugali, yung kanilang mga katangian, yung kanilang mga kultura, yung kanilang nakasanayan. Kung paano sila nagtitipon at ano ang kanilang kultura, sila po ang original. Now, hanggang ngayon, from there, mula noon at hanggang ngayon, ang dami ng simbahan kumakalat. Dito lang sa Pilipinas, napakaraming simbahan. Dito lang po dito, magkatabi-tabi po. Ang daming simbahan. Merong born again,
iglesia ni Manang, iglesia ni Kulapo, iglesia ni Tarsan, kung saan-saan ano-anong mga simbahan. Amen? May ganito. Alam ko, naintindihan na naririnig nyo rin po ang daming simbahan at ang daming nyo na rin napupuntahan. Na ngayang tanong, alin dito ang totoo? Sa kadami-daming simbahan, saan kaya dito yung pinakinggan ni Lord? Sa dami ng nagdadasal, sa dami ng nagsisimba, saan kaya dito yung totoo? Amen? Okay. Ngayon, para malaman natin yung simbahan na naaayon sa kultura ng simbahan ng original. Okay? Ang pag napunta kayo sa isang simbahan, meron na tayong batayan. Hello? Sa English, meron tayong basis. At tingnan din po natin kung ang ating simbahan, ang Spring of Life, na very soon, i-introduce po natin sa ating Foundation Day yung bago. Sabi po natin sa katabi mong bago. Bago! Ang mga mukha lang natin ang luma, pero laging may bago. Bagong sasakyan. The only permanent in this world is change. Ang isang permanente ay pagbabago. Lahat ay nagbabago. Amen? Okay. Pero dito, tingnan po natin. Tingnan natin, ito yung magiging, tingnan natin yung sarili muna natin. Bago natin tingnan ang iba, tingnan natin ang mga sarili natin kung ang ating mga ginagawa dito sa church ay naaayon ba sa pattern ng isang Christian church. Christian, quote-unquote, Christian church. Sa isang Christian church, ang Spring of Life Campus, pasok ba tayo? Amen? Amen? Batukan nyo ako kung hindi pasok. Amen? Amen? Dahil kung anong kulang, ay atin pong punuan. Amen? Pupunuan. Tingnan natin kung ay kulang tayo dito. Ayan. So atin pong gagawin. At yung ginagawa na natin ay ipagpatuloy natin. Amen. Okay, tingnan po sa Book of Acts. Acts chapter. Okay, balik mo na pa. Our cultural heritage, balik mo na. Our cultural heritage, next pa. Yan. Our cultural heritage is what we have inherited from the past. Okay? Ang ating ginagawa ngayon ay namana lang po natin ito sa dating church, sa pinakauna. Sinong pinakauna? Siyempre sila pa yung si Jesus Christ mismo. Sabi ni Jesus, I will build my church. So ang nagtayo ng church, walang iba, si Jesus Christ. Siya ang founder. Siya ang founder ng Christian church. Kaya nga Christian from the name of Christ. Christian church. Saan ka pupunta? Sa Christian church. Pag tinatanong religion mo, Christian. Christian means follower of Christ. Follower po tayo. Sino po nitong follower ni Jesus Christ? Hindi tayo follower ni Bin Laden. Hindi tayo kung sino-sinong sinusunod po natin. Okay? Sa ating cellphone, meron na follow. Ilan ang follower niyo? Sino nito may follower sa Facebook? Ha? 7,000? Ang mabuti ka pa, may 7,000 kang followers. Pero si Jesus, ilan lang, oh. Ako 1 million. Diba? Nangarap tayo ng maraming followers. Ang tanong, are we follower of Jesus? So let us follow Jesus. Amen. Okay. Inherited from the past to value and enjoy in the present. Yung heritage from the past, bigyan natin ng value, halaga, yung kanilang mga ginagawa. At mai-enjoy natin ngayon sa ating kapanahunan kung ano ang nangyari sa kanila, mai-enjoy natin ngayon. Amen? And to preserve and pass on to future generation. Ito, napakaraming bata.
may mga young people, may mga bata. Kung ano ang naging katangian, ang nakasanayan natin sa ating simbahan ngayon, yun din ang gagawin ng mga next generation. Amen? Noong tayo ay mga nasa probinsya, sino ito may probinsya? Di ba sa probinsya dati, pag linggo, maririnig mo alas 7, alas 6 pa lang ng umaga, maririnig mo na yan, maririnig mo na yan. Tapos lahat ng mga tao naglilinis sa kalye, tapos na may dumadaan na diyan, nagtalukpong ng kulay puti, at pupunta na yan ng simbahan, pamilya nagsisimba. Napakagandang tingnan, di ba? A family that prays together, stays together. Ang ganda na para bang nakaprogram na sa isip ng mga Pilipino noong araw, yung ating kanunuan, nakaprogram na nakapaglinggo, lahat ng membro ng patahanan, pamilya, sama-sama si tatay, si nanay, mga anak, puyong yan papunta ng simbahan. Di ba kultura yun? Kultura ng Pilipino yan. Pero dahil sa katagal ng panahon, nagbabago, unti-unti nawawala na yung gano'n. Linggong-linggo, kung kailan linggo, nandoon sa beach resort. Kailan linggo, ang sabi nila, family day. Okay, ang sabi ko sa kanila, nagsabi, Pastor, hindi mo na kami mag-church kasi family day. Show me a verse in the Bible. Pakitaan niyo ako ng bersikulo na ang sabi, pag linggo is a family day. Na araw ng linggo is a family day. Saan sa Biblia makikita? Meron bang bersikulo na pag Sunday is family day? Pero sabihin ko po sa inyo, the first day of the week is a gathering of all believers to worship God. So, ibig sabihin pag Sunday, gawin natin kultura, katulad ng ating mga kanunuan, na dapat si tatay, sino mga tatay dito? O, sino naman dito mukhang tatay? Nanay ka, pero mukha kang tatay. Diba? Tatay na, nanay na, ina at tatay, inatay. Diba? Dapat si tatay, pagkagising sa umaga, o mga anak, o maghanda na, punta na tayo ng simbahan. Si tatay dapat ang leader. Hindi si tatay, nabaliktad na si tatay, tuloy ang pinipilit ng mga anak, tay, sama ka. Baliktad. Okay, kung wala si tatay, si nanay, o mga anak, magbihis na, para maaga tayo sa church. Di ba ang gandang kultura? Sabihin mo kultura. Yun ang kultura gawin natin sa ating mga tahanan. Na ang church, number 1 sa buhay natin. Amen? Gawin natin kultura yan. Pwede po ba yun? Pwede ba mga kapatid gawin natin kultura? Mga anak, kapag nagalimutan ni nanay, ikaw nang magpaalala. May award ka sa akin. Kapag sinong pamilya na nakikita mo na sumusunod sa kultura ng Kristiyano, may reward kay Lord yan. Amen? Hindi yung kanya-kanya, si tatay nasa bungan, si nanay nasa tindahan, nagchichika-chika, ang mga anak ay nagkalat sa kalsada. Ganong kultura ang nangyayari. Maririnig mo sa mga bahay. Di ba pag linggo ang maririnig mo, Hallelujah! Kapag naiiba ka sa inyong komunidad, sa inyong barangay, naiiba ka, magtataka ang mga kapitbahay. At isang araw, alam mo, kung meron mang pamilya na bigyan ng award, yung pamilya na yan, walang gulo. Tahimik lang. Tingnan mo mga anak, engineer, CPA, teacher, pinagpala ng Diyos. Why? Sinama ang Diyos at number 1 ang Diyos sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang Lord. Okay. Anong kultura ang dating church? Tingnan po natin, Acts chapter 2. Yan, Acts chapter 2 verse 42. Tingnan po natin. Ang unang kultura nila is the culture of intentional discipleship. Okay, pag sinabi natin intentional,
pusa. Ikaw ang may gusto. Gusto mong sumali sa disciple. Halimbawa, ang eskwelahan. Ang eskwelahan ba ang pumupunta sa inyo na mag-enroll kayo? Hello? Sino po ang nag-enroll? Siyempre, ang estudyante. At pupunta ang estudyante sa mamaliit pa sa samahan ng magulang. So, ang tawag po doon ay pusa, intentional. Dahil gusto ng magulang, ang mga anak niya ay matuto, gusto niya magkaroon ng edukasyon, kaya dadalhin niya ang anak niya sa eskwelahan. At kapag marunong na, siya na ang mag-enroll sa sarili niya. And that is intentional. Intentional. Siya ang may gusto, siya ang may desire na matuto. Intentional. Ganon din po sa church, mga kapatid. Ang pagiging disciple, o gusto mong magpa-disciple, huwag po ikaw dapat pilitin na, oy, sali ka sa discipleship. Hindi po ganon. Ikaw mismo na, ikaw gusto mo na matuto. Gusto mong lumago. Gusto mong mag-improve. Gusto mong marami ka pang matutunan. Kaya, ang tawag po doon is intentional discipleship. Amen po ba o amen? Amen! Okay, tinan po natin yung versikulo natin. Okay, verse 42. Chapter 2, verse 42. Ano pong sabi? Be joined with the other believers in regular attendance at the apostles' teaching, sessions, and at the communion services and prayer meetings. Meron po ba tayong prayer meeting? Yes! Nag-attend po ba kayo? Amen! Ang sabi po dyan is intentional ang pagdalo. Intentional. Ikaw mismo gusto mong mag-join. Kasi ang sabi dito, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at anak ka na ng Diyos at nanampalataya ka na kay Kristo, alam nyo, the first, ang unang born-again Christians, be joined. Ang word po dyan is they, plural. So, ibig sabihin, lahat. Sabi sa Kapampangan, lahat. Lahat po, lahat-lahat na. Lahat be joined with the other believers. So, lahat ng believers, pag sinabi mong believers, you believe in God. Okay, taas mga kamay. Do you believe in God? Lahat ng believe in God. Okay, dahil, kaya nga tayo nandito, naniwala tayo sa Diyos. And other believers in regular, mga kapatid, regular attendance. Hindi on and off. Okay? Ibig sabihin, ngayong umaga, reminder sa ating lahat, ang ating attendance gawin natin regular. At ikaw mismo. Okay, salamat dahil meron tayong nagugwapuhang mga pastors. Amen? Tapos sumama kamay ng mga pastor para malaman ng mga bago na, pastor pala yan. Akala ko kasi sa bumiro yan. Mukha lang po yan. Yan. Okay. Kapag taas. O, sige, pogi. Yan. Yan, poging pastor. O, taas po ka, sige. Tingnan niyo po mga kapatid. Tingnan niyo po mga pastor. Patayuin natin. Patayuin. Ayan, tayo. Sige, tayo po mga pastor. Hindi ko po sinabing pastora. Sabi ko po, pastor. Ayan. Ayan, huwag mo nang upo. Upo, kasi pinicturan kayo. Ayan. Okay. So, yan po. Okay, salamat. Ito po sila ay, alam niyo po, nagpasalamat po ako dahil ang sisipag. So, blessing po yan sa isang church na maraming mga masisipag na pastor. Kasi ang pastor, silang tagapangalaga sa akin. Amen? Tagaturo. Now ngayon, sa dami ng pastor, kung wala silang tuturuan. Diba? Sila magtuturuan. Iba naman po ibig sabihin pag nagtuturuan sila. Nagsisihan. Mga kapatid, intentional po ang pagiging disciple. Amen po ba? Okay, narinig niyo na yun. Huwag na natin ulit-ulitin, pastor.
Magkakabingin na. Okay, basta intentional. Alam ko na yun. Okay, di punta tayo sa number 2. Pangalawang kultura. Culture of regular attendance. O, ibig sabihin, bawal absent. Amen? Sa eskwelahan, may limit po ang absent. 5 absences yata. 3 lang. Sa anong school yun, Ate Grace? Sa lahat po ba? Kala ko sa best link. Si Ma'am Grace kasi best link yan. The best school is the best link. Pangalan pa lang, the best na yan. Okay? So, 3 absences, itong ibig sabihin, drop out. Sa church, 1,000 absences na nga meron bang na-drop? Dahil delikado kapag i-drop ka. Ang purpose natin is makalangit. Kapag i-drop ka sa langit, saan ka papuntang eskwelahan? Hello? Dalawa lang. Hindi katulad ng eskwelahan, ang dami. Dami kang mapagpilin. Ano kung i-drop mo ako dyan, ay dilipat ako dito. Pagdating dito, dumami na naman ang absent. Drop na naman ulit. Ang daming choices. Pero kapag spiritual school, dalawa lang po. Heaven University and Inferno Colleges. Hello? White and black lang. Black and white lang yan. Walang gitna. Hello? Kung lalayo ka sa Diyos, saan ka pupunta? Pastor, maglalayo muna ako sa church. Saan ka pupunta? Hello? Magpahinga muna ako. Di ba the more kang napapagod, di ba kailangan natin ang Diyos? Di ba the more kang walang pera, wala kasi akong pera. Saan ka pupunta? Kung ano ang ating kailangan, ang Diyos ang tumutugon. Kaya the more kang magsip-sip kay Lord, kasi siya ang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Kung lalo kang lumayo sa church, lumayo sa presensya ng Diyos, saan ka pupunta? Kaya isang araw, hindi mo na alam paano ka makabangon. Sa panahon ngayon, church lang ang tanging kailangan. Dahil the church ang nagtuturo ng paano ang maayos na takbo ng pamumuhay at pamamahay. Amen. Okay, so regular attendance. Pastor, may versikulo po ba dyan? Hindi ko maniwala kung wala yan sa Bible. O basahin natin. Verse 42 ulit. They join with the other believers in, kayo magbasa. Regular attendance. Oh, you see? Hindi ko yan gawa-gawa. Sinabi lang yan ni Pastor kasi nami-miss niya tayo. Amen? Ang totoo niya na sa Biblia po, they join together to attend regular attendance at the apostles' teaching sessions. Okay, palitan natin yung apostles. Regular attendance at the pastor's teaching sessions. Okay, ang ganda ngayon kasi hindi lamang tayo nakikita ang pag-disciple ay pwede sa online. Kaya kahit nangangamoy kang alimuong, pwede ka pa rin maka-attend kahit hindi ka nakabis, hindi ka na mamasahe, hindi ka na mag-i-effort, sa bahay ka lang, you can still join our discipleship. Amen po ba? Kaya intenso, wala ka ng dahilan na na hindi ka maka-attend kasi kahit sa cellphone meron. Amen? Okay, regular attendance. Sabi mo natin, regular attendance. Regular attendance. Sabihin mo balikan ng katabi mo, kapatid, regular attendance. Ayan, kita-kita po tayo sa online mamayang gabi or bukas ng gabi. Meron po tayong alas 8 na online devotion, regular attendance. Amen? Maliban lang kung nandoon ka sa Timbuktu na walang wifi. Yan, accepted ka niyan. Pero kung cover ka, nandiyan ka lang sa tabi-tabi at ayaw mo lang buksan. Kahit naman, kung ayaw mong makita dahil hindi ka nakapaghilamos, pwede mo namang i-off ang video. Pero you can still hear. Maririnig mo rin naman
Ang iba yan, ay naglalaba ako, di ilagay mo yung cellphone mo, naririnig pa rin yan. Amen? Ang daming kaparaanan, mga kapatid. Kapag gusto, kapag ayaw, ang daming dahilan. Amen? Kaya kung tayo, kaya si Lord kaya Lord, i-place niyo po kasi kailangan mong tuition fee ng anak ko. Kailangan ko na sabi ni Lord, busy po ako. Kung sasabihin ni Lord yung sagot natin. Amen? Kaya si Lord is open para tayo ay maging open also. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Lakasan mo palakpak para magising yung katabi mo. Itapat sa tayo na niya. Ayan, ha? Gising. Okay, next. Number 3. Culture of fear of the Lord. Kailangan matakot tayo sa Diyos. Hindi po ito takot. Takot ka ng multo, takot ka ng aswang, takot ng barangan. Hindi po ito takot na may kinakatakutan ka dahil may kinakatakutan kang Bombay, dahil baka kakatok na naman. So, hindi po ito yung ganon. Ang takot sa Diyos is different. Anong klaseng takot ito? Takot na kapag hindi ka susunod, ikaw din ang maghihirap. Takot na hindi ka i-bless. Takot na may pagmamahal. Amen? Tingnan natin sa Bible. This is reverential awe. Takot na may paggalang. Susunod ka dahil kilala mo ang Diyos. Amen? Parang sa bahay lang yan. Takot ka sa tatay mo. Bakit? Kasi disiplinaryan ang tatay. Ayaw ng tatay ng ganito, ayaw ng tatay ng ganyan, kaya susunod ka. Ang tanong, mahal mo ba ang tatay mo? Mahal ka ba ng tatay mo? Kaya siya nagkaroon ng mga patakaran dahil mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapahamak. Kaya ikaw, dahil takot ka sa tatay mo, susunod ka. That's the fear of love. Fear na may pag-ibig. Fear with love. Reverential awe. Pagbigay galang. Takot tayo sa Diyos, takot tayong gumawa ng kasalanan. That is reverential awe. Dahil alam natin kapag gumawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos, ikaw din ang mahihirapan. Hello? Tayo din ang mahihirapan. Ayaw kong gumawa ng ganyan kasi kapag gagawin ko yan, lalayo na naman sa akin ang blessing. That is reverential awe. May takot tayo sa Diyos, gumawa ng masama kasi malayo ka sa pagpapala. Amen? Kaya, reverential awe, gawin natin kultura. Kasi ito ang pinag-aralan, by the way mga kapatid, ang ating pinag-aralan, ito yung kultura noon. Kaya, ito rin ang ating gagawin ngayon. Kung paano sila nag-enjoy, paano sila naging masaya, paano sila pinagpala noon, pagpalain ka rin kapag gagawin natin ang ginagawa nila. Amen? Okay. Next please. Pang-apat. Pang-apat na ba? Pag-ilan na ba tayo? Pang-5 na? Yan. Next culture, pang-5 na kultura na ating i-develop. Kung wala pa ito, ating gawin, i-apply. At kung meron na, i-improve pa natin. Okay, number 5, culture of radical generosity. Ano pong ibig sabihin ng generosity? Pagbibigay. Tingnan po natin ang talata. And all the believers met together constantly. Okay? Sila'y nagtitipon lagi, constantly. Okay? Dahil nga sila ay regular attendance, so constant ang kanilang mga pagtitipon. And all the believers met together constantly and shared everything with each other. Share your blessing. Walang damot-damot. Share your blessings. Tingnan niyo po, they met together constantly and share everything
with each other. Amen? Share together. May blessing ako ngayon. Di ba? Kultura pa ito sa church natin? Kultura pa ito ay naka-receive si sister ng komisyon. For example, meron pa kayong kilala na naka-receive ng komisyon. Tapos, pastor, sa church, sa Sunday, ako po magpapakain. Why? Nagkumita po ako ng 3 million kahapon. Ang pangit, naririnig mo na kumita ng 10 million. Pero sabi nung mga, hindi naman ako naramdaman. Hello? May ganun, di ba? Wala kang naramdaman. Pero naririnig mo na mayroong blessing. Mga kapatid, lagi natin naririnig na parang kasabihan, oy, share your blessing. Diba? Share your blessing. Sabi sa katabi mo, share your blessing. Sabihin mo naman, maghintay ka. Hello? Kapag may blessing ka, for example, kapag ikaw ay pinagpala, sa tingin mo, anong maibigay mo sa katabi mo? Sino ang katabi mo? Kapag i-bless ka ni Lord ngayon, anong ibibigay mo sa katabi mo? Yun bang tipong may pinagpipray ka? Lord, maklose ko lang tong deal na ito. Magbibigay ako sa church. Alam niyo yung unang mga Christians, they shared everything. Pag sinabi natin everything, hindi lang isa. Yung blessing ng isa is blessing ng lahat. Amen? Ito yung kultura noong araw na hindi sila taga-Bohol. Ang ugali daw ng taga-Bohol daw ay ija-ija, aho-aho. Ang ibig sabihin, kung anong iyo-iyo, kung yung akin-akin, kanya-kanya. Totoo ba yun mga taga-Bohol? Ako taga-Bohol po ako. Pero hindi po totoo yan. Dahil sa Bohol, lalo pag piyesta, kahit hindi ka kilala, pasok kain. Pag ayaw mong kumain, tatagain ka. Pag ayaw mong kumain, pataga ka. O ngayon, sabihin mo bang kanya-kanya yan? Kahit hindi kilala, pinapakain yan ang kultura ng taga-Bohol. Ngayon, sinabi na lang ija-ija dahil because of the salita, sa lingwahe na matigas. Share your blessing as a Christian. Walang Kristiyanong kuripot. Walang Kristiyanong anong tawag doon? Buksingero. Yung makunat. Alam nyo, ang ito pang ugali ng mga makunat. Palahingi. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, bukol. Karamihan sa mga kuripot at hindi nagsishare ng blessing, sila pa yung mangunang pipila kapag may ipamigay. Alam na. Alam niyo na, kapag may ayuda, kung pakyut ng konti, mga doon ka lang sa panglimang pila, para kunwari hindi ka halata. Pero sipain mo yung 4, nauna ka pa rin. Lahat tayo gustong tumanggap. Pero napakahirap natin Alam niyo ba, it is better to give than to receive. Pero bihira na lang po yan sa panahon ngayon. Kung bihira naman sa panahon ngayon, bakit hindi natin ibalik ngayon? Dahil magandang kultura po yan. Sa church po natin, alam ko, ang mga ganyang ugali, wala na dito. Sabihin mo, wala na dito. At ayaw natin ng gano'n. Kung ganyan ka ng konti, mawawala din yan. Amen? Bakit? Biblia ang ating sundin. Ang tinuturo ng Bible, mga kapatid, yun ang ating gawin. Kaya tinuturo ng Bible ito dahil pagpalain ang lahat na susunod dito. Amen?
Kaya palakpakan po natin si Lord, napakabuti ng Lord. Palakpak para kay Lord, malakas na palakpak. Alam niyo po yung palakpak, exercise sa puso po yan. Lalo may sakit ka sa puso, palakpakan ng palakpak. Exercise po, pag nagpapangga ang kamay po natin, exercise po sa heart yan. Ayan, desert everything. Next please. Pang-anim, culture of frequent fellowship. Yung fellowship, gather together. Yung laging nagkikita, meeting together. Nanimiss niyo ba ang mga kapatiran? Sino dito noong linggo nandito, tapos ngayon naman nagkita ulit? Ngayon tayo nagkita ulit? Hindi ba hindi kayo nasasabik na gusto ko makita na naman? May mga tao nakakasabik, di ba? Nasasabik ba kayo? O nasabik kayo ni Ate Nima, laging may dalang ulam niya. Di ba? So, di bang nasasabik ka sa mga kapatiran? There are two kinds, dalawang klaseng mukha. Dalawang klaseng tao sa mundo ito. Yung mukhang good news at mukhang bad news. Kapag masalubong mo ang taong mukhang good news, lalapit ka kaagad. Good news eh. Pero kapag bad news itong taong ito, malayo pa lang, mag-iba ka na ng daan. Ang gusto ng Lord, ang kultura ay good news. Nasa tuwing mga titipon, excited ka. Ay, ang prayer meeting gagawin sa Quadra. Ay, excited ka. Kasi makikita mo mga kapatiran sa Quadra. Gagawin ang prayer meeting dito sa Talipapa. Excited ka. Are we excited of our frequent fellowship? Amen? Fellowship is meeting together, encouraging one another, praying for one another, love one another, accept one another. Yan ang kultura ng Kristiyanong totoo. Amen? Dahil ginagawa nila ito noon, gagawin din natin ngayon. Kung sino ba yung laging absent, siya pang lagi mong maririnig ng ang daming sangkaterbang reklamo. Kung sino ba yung nawawala, sila pa yung maraming reklamo. Hindi po kultura ng church yan. Maaring kultura po yan ng PTA. Yung PTA, alam niyo PTA? Yung Association ng Parents Teachers Association. Mga kapatid, the church, a true church is not an association. We are not an organization. We are not an association. We are a church. And the church is a body of Christ. Katawan tayo ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kung isa na may problema, ramdam din po ito ng iba na may problema. Halimbawa, si kalingkingan nasusugatan. Sabihin ba ni Bibig, wala akong pakialam dyan, hindi naman ako nasusugatan eh. Ang ganda nga ng aking lipstick eh. Ang pula-pula ng labi ko, nasugatan si kalingkingan, natisod, natisod sa bubog, balat na lang ang natira, nakalaylay na ang kalingkingan. Sino ang magsasabing aray? Si Bibig ba nasugatan? Bakit siya ang aray? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Anong sabi ni Mata? Nagwiwi yung bibig. Hindi man siya ang nasugatan, si kalingkingan man. Mga kapatid, that is a church. We are a member of one body. Pag sinabi natin body, composed of many parts, sakit ng daliri, sakit ng kaliwa, maramdaman ni kanan. Pag sumakit ang ulo, hahawakan ni kamay, luluha si mata, namumula ang mata. Ulo naman ang may sakit. Namumula ang mata.
Nasalubong si kapatid, adik ka. Namura ng mata, adik agad. Di ba pwede may hik-hik lang? Hello? Nasundan nyo? I-picture mo ang church sa katawan mo. Problema ng isa, problema ng lahat. That is why we have to attend prayer meeting, attend gatherings, kasi doon mo maiparamdam yung lunas. Amen? Pag nagtulong-tulong niya, nasugatan si kalingkingan, sabihin ni utak, maghanap ka ng bayabas, lalakad si paa, dadampot si kamay, ngunguyain ni bibig, kakagatin ni ngipin, itulak-tulak ng dila ang laway, pinulo yung katas ng bayabas sa kalingkingan na may sugat. Nagtulungan silang lahat. Nagtulong-tulong. Resulta, nagkarabis. Bakit? Hindi naman nagtututbrush kasi. Hello? Ang ibig ko sabihin, nagtutulungan ang lahat ng parte para matulungan yung isa. Gathered together to encourage, to help one another. Palakpakan po natin ang Lord. And all the believers continue to meet together often. They shared all their things with each other. Nandoon pa rin, laging merong sharing. Hello? Hindi lamang getting ng getting. Ang sabi dito, they shared together. Hindi po sinabing, they get together. Pupunta kung anong mabitbit. Ang shared together is you have something to share. Hello? Kung wala, hindi wala muna ngayon. Bukas makalawa. Ano bang kulang dyan? Kapatid, wala tayong asin. O meron ka. O may asin sa bahay. Ibig kong sabihin mga kapatid, what you have is what we have. Atin lahat. Ganon sila noon. They bring their everything and share. And doon sila na nagtitipon. Next please. Okay, pampito na. Malapit na. Culture of small groups. Okay, saan magkikita? Verse 46. They worship together regularly at the temple. Each day meet in all small groups. How big is the small? How small is the small? Kailan mo masabing small group? Tayo nandito ngayon, big group ba tayo? Sa ibang church, small lang to. Hello? I-compare tayo dyan sa ibang mga bulwagan, ang lalaki, mga day-by-day, CCM. Small group lang to. So, tayo, they gather small groups. Now, ang small groups, mga kapatid, 3, 4, 5, small group. Halimbawa, for example, sa quadra, o ilan sila doon, mag-gather sila together. Mas may advantage at disadvantage ang small group. Subukan mong umattend ng big church, mega church. Kilala ka ba doon? Pagdating mo doon, ang sarap, airport. Dito naka-aircon din tayo. Air continuous. Continue lang yung hangin. Tuloy-tuloy. Pero kayo mag-alala, next week, malamig na. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Okay. Pupunta ka doon, nakapasok na ba kayo ng church, ng mga malalaki? Nagbisita kayo. Pagdating sa pintuan, pasok ka na. Pagka uwi ka na rin. Kung nalala ko, ba't ito ganito rin? Hindi ka nga makamaya ng pastor. Sa dami pa naman nila. Yung pastor isa lang. Sabihin mo naman, iba namang simbahan, hindi man namamansin. Sa dami. Pag magsimba ka ng dyan sa ating church dati, dyan, sa Talipapa. Minsan nag-attend ako dyan kasi may kinuha ako ng ninong ng, binyag. Hindi pumasok ako. Di pala yan, sa Ulap, sa Mindanao Avenue. Di pumasok ako.
Hindi naman ako ganun, pastor ka ba? Wala namang ganun. Hindi pumasok. Hindi, nagpinyag na yung bata. Hindi nga nila, walang. Kumusta ka kapatid? Kumusta ang buhay mo? Sa dami ng tao, hindi ka na maasikaso. Ano ang advantage ng small groups? Doon sa small group, pwede kang umiyak. Pwede mong sabihin lahat ng iyong mga kabigatan kay sister, kay brother. Hingi ka ng prayer. Humingi ka ng advice. Sharing together. I-share mo yung kabigatan mo. Iiyakan ka din. Ang pagkatapos ng mga kapatid, ang gaan ng pakiramdam. Naranasan niyo ba yun? Sino nakakaranas ng ganyan? Yun bang yayakapin ka ng kapatid mo sa pananampalataya? Yun makikisimpatya siya, alam mo kapatid, yung maramdam mo yung totoo niyang iyak na niyakap ka. Sa panahon ngayon mga kapatid, we need small groups. Why? Ang dami ng the other month kami ni Atinida, naglamay kami for ilang taon ba yun si brother na nagaganyan? 30 plus lang ha? 36. May mga anak siya, 2 anak na maliliit. Nagtalit sa liit. Wala ba siyang nakausap? Nalungkot. Ako po ang nag-service. Ako nagbigay ng message. Ang gandang lalaki, taga-Bicol siya. Taga-Bicol sila. Dumating yung nanay at saka tatay, mga kapatid, galing pa ng Bicol. Nakatira sila dito sa Valenzuela. Nagtatrabaho. Tapos napag-alaman, ang dahilan lang is relationship ng babae, relationship na kung ano-ano. Depression. Now, my question is, where are the small groups? Where are the Christians who gathered together? What is the importance of small groups in our community? So, sa inyong community, sa aming community, iba-ibang uri ng tao nakatira dyan. Na hindi natin alam, may mga tao dyan sobrang bigat na ang problema. Wala silang malalapitan. Pag pumunta sa barangayan, dadalhin yan sa DSWD, dadalhin yan sa kung saan-saan, dadalhin yan sa Mandaluyong, dadalhin yan sa ganito, idadamputin ng pulis kasi nagwawala ng aamo. Worst scenario, ikukulong. Noong hindi pa humantong sa ganyang problema, where are the Christians? Kumusta ang gathering? Yan po mga kapatid, ang importansya ng small group in your houses, in your community. When you pray together in your community, there is power. Kumikilos ang Lord sa mga kapitbahay. You pray for your kapitbahay sa right, kapitbahay sa kaliwa, kapitbahay sa kanan, sa harapan, sa likod. Ipagpipray nyo lahat. Kahit hindi nila alam na pinagpipray nyo sila, may magagawa ang Diyos. Yes. Kaya doon po natin, kailangan ang kultura na ito. Anong ginagawa nila kapag sila ay nag-small group? Hindi sila nagmamarites. Hello? Ang gathering na ito, hindi para magtungit. Maraming gathering kang makikita sa mga community and villages. Marami dyan small group na nagtatagay. Small group din yun. May small group na nagtutungit. May small group na nagmamarites. May small... Iba't ibang small group si Satanas. Tinalo pa ang tayo na dapat tayo ang mag-small group. Anong ginagawa ng small group? They worship together. Sumasamba sa Diyos sama-sama. Kahit sila lang 5, 6, 3, hawakan ng kamay, they pray together, they worship together, at inaawit natin yung ating pambansang awit kay buti-buti mo. Kasi yun lang na-memorize natin 50 years ago.
Hanggang ngayon, hindi pa nadagdagan yung ating album. Kay buti-buti mo pa rin. Dagdagan mo naman na ng in His time. Hello? Kung hindi nyo memorize, merong Manila paper. Sabi niyo sa dingding, pinagdaanan ko yan. Dala-dala ko ng Manila paper, pupunta-punta sa mga bahay-bahay, maglagay ng kakanta na kay, buti-buti mo, Panginoon. Luto naman, nangangamoy ng tutong ang niluluto natin sa lahat ng oras. Anong ulam handa niyo? Saan na ba tayo? Sa bawat araw. Ang saya-saya, di ba? Habang nag-worship, naghahain ng paksiw. Amen? That is the community of Christian believers. Palakpakan po natin ang Lord. Okay, small group mga kapatid. Kaya kapag may small group, attend po tayo. Lahat ng mga kapatid, bago, datihan na, kasama sa small group. Kultura po yan. Okay, next please. Pangwalo. Culture of, ayan ang pinakamagandang kultura. Gusto ko yan. No? At dito, champion yung taga Spring of Life. Kultura na kung kultura. Amen? Dito tayo nakilala na church. Amen? Kaya ang iba, pag nakapunta dito, sabi nila, ay gusto kong pumunta sa church niyo. Bakit? Ang daming pagkain. Nandyan yung pahulbot, pasulbot, may mga pagkain kayong kakaiba na wala sa iba. May mga putumaya, may mga bakit natin ginagawa yan? Kultura yan, mga kapatid. At yan ay magandang kultura. Tingnan niyo po. Sila, yung mga unang Christians, they also ate together. Walang kuya. Ano po yan? Ate ba yan? 8 pala yan. Diba? Past tense kasi sa, akala ko kasi 8 is E-A-T. Ito ate. 8, past tense. They also ate together. Amen? Kaya ibig sabihin, noong araw pa pala, meron ng, ano bang tawag nung ilatag ng pagkain sabay-sabay? Anong tawag nun? Anong tawag? Budil. Ikaw sa Bisaya, magsabi yan. Budol. Sa Bisaya, budol pipe. Budol akong budol. Budol pipe. Social kasi sa Tagalog. Budol pipe. Oh, budol. Budol yan eh. Yan, budol. Okay, Google ba? Google. Ayan. Budol pipe. Eat together in their homes. Hindi na po nilagay dito na maghugas ng kamay. Understood na po yan. Kasi kapag eat together, pagkain sana hapon, so, ibig sabihin, meron pa rin itigit. They were happy. And hindi ka pa pagkain na yan, hindi ka pa happy. Ayaw ko na lang. Di ba? Pagkatapos ninyong mag-iyakan sa mga problema, pagkatapos ninyong magmanalangin sa mga kabigatan ng bawat isa, na-comfort ka na, at lalo kang na-comfort nung inihain yung sweet and sour na maya-maya. Di ba? Kasi kasama po yan sa kaugalian at katangian kultura ng isang tunay na Kristiyano. Amen. Tanong, meron po ba dito sa church natin yan? Meron po ba? Ay, parang wala. Pag may naamoy akong paksiw na parang may suka na pa, parang may amoy. Di ba? Habang nagsisimba tayo, parang may naamoy akong paksiw na parang nakakagutom, di ba? Bakit? Kultura din yan. And they were happy to share their food. Ayan, di ba? They were happy to share their food and ate with joyful heart. Palakpakan po natin si Lord. Malakas na palakpak pagkain na yan, mga kapatid.
Di ba? Pista na ito. Di ba? Di ba pag kumain kang mag-isa sa bahay, minsan wala kang gana? Yung pagkain mo, bitbitin mo, dali mo sa church. Gaganahan kang kumain. Sa lakas pa naman kumain ng makasamahan ko dito, aywan ko lang kung hindi ka mahawaan na full of appetite. Amen? Bring their food and share together. Alam niyo po dito sa church, para tayo nagpipiknik. Di ba? Linggo-linggo, nagbitbit ng paksiw, nagbitbit ng talong, nagbitbit ng bagong, may mangga, tapos yung kanin niya, dilorado, tapos pag nilaiwan ng ang bango, pagkatapos nating mag-prayer, pagkatapos mag-worship, kainan na, ilabas ng lamesa, lalo yung mga plato. Malungkot, masaya? Masaya. Iyan ang Kristiyano. Ganyan ang Kristiyano. Palakpakan po natin sila. Next. 9. Culture of extravagant worship. Hindi lamang worship na kay buti-buti mo Panginoon. Yung parang walang power. Mga kapatid, extravagant. Higitan mo yung concert ni Michael Jackson. Kapag nanonood ka ba ng concert at kumakanta yung paborito mong singer, nagaganyan ka lang na ba sa isang tabi? Dahil avid fan ka, nakipag-agawan ka, parang ikaw yung singer. Di ba? Sumasali ka. And that concert is extravagant concert. Kapag tumutugtog ang mga musician, isipin nyo, extravagant worship ito. Tudo na to. Kapag itudo, this is the day that the Lord has made. And rejoice, and rejoice, rejoice, and rejoice, and rejoice, and rejoice, and rejoice, and rejoice, and rejoice. Mga kapatid, nag-worship ka na lang din. Bawal, sabi mo sa katabi mo, bawal manutuho. Yung ganyan, habang nag-worship, hello, mga kapatid, extravagant worship. One time, napunta kami sa mga itak, sa mga bundok, mountain province, nagmi-mission kami. Habang bakit kami, ang dilim ng bundok, nagdilim. Bakit ba akala ko kung anong merong ang dilim? Ang iitim ng mga tao doon. At walang mga damit. Yung mga lalaki, ang mga babae parang nakatapis lang ng ganyan, nang walang panloob. Bakit ko nalalaman? Nag-iba ang atmosphere. Tapos yung mga lalaki nakabahag. So sa likod, walang sapin ito. Kitang-kita yung dalawang pisngi. Tapos ito, nagpaawit na yung worship leader nila. Dolores! Dolores! Parijos! Rijos! Parijos! Rijos! Parijos! Rijos! Ano kung Dolores? Pero ang saya nila, ang saya, nagtatalunan, nagpupuri sa Diyos. Oh Yahweh! Oh Lord Jesus! 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 Dolores! Pinagpawisan na yung kanilang mga lipasang-basa sila. Nagpupuri kay Lord at Dolores! Dolores! Parijos! Rijos! Sabi sa Bisaya, kinasing-kasing yung kanilang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Anong mali? Anong mali? Mali ang lyrics. Pero tama ang puso. Tinatanggap na naintindihan ng Lord yung reduce niya. Naintindihan ng Diyos yung Dolores niya. Alam ng Lord na hindi yan Dolores. The Lord reigns. Pero dahil sila ay sa kanilang wika, Dolores, pero ang ibig nilang sabihin, the Lord reigns. Pa-reduce, rejoice, reduce, reduce, ang ibig sabihin,
All rejoice, rejoice. Ito na, nag-worship na. Magic tree. Taas natin mga kamay, mga kapatid. Worship the magic tree. Uncle Jesus, be all glory, heaven and me. Magic tree. Nag-iiyakan mga kapatid. Worship the magic tree. Grabe ang iyakan. Lumuluhog na. Sa Bisaya, naglagitom. Kasi ang itim ng mga likod. Worship the magic tree. Nag-altar call ang evangelist. Come on, forward. Magic tree. Magic tree. Forward sila. Lalapit sila sa magic tree. Lalapit sila kay Uncle Jesus. Uncle Jesus. Revival ang nangyari, mga kapatid. Anong mali? Tama ang? What is important? Lyrics o puso? Tayo. How about sa atin? Tama ang lyrics. Meron tayong TV. Sa mga ita, wala silang TV. Wala silang mikropono, wala silang drum set. Sa atin, tama ang lyrics. Anong mali? Kailan natin itama? Extravagant worship is tama ang puso. Pag sinabing worship, focus on worship. Habang nag-worship ka, nagkakaya na kaya yung baboy ko sa bahay? Naku, yung labahan ko sana matapos ito kaagad kasi maglalala nakababad pa naman. Yung isip mo, wala dito. Yung katawan mo lang. Yung dalawang magkumpari. Papunta sila sa church. Habang sila naglalakad papunta sa church, may daanan silang tubig-tubigan, ang daming isda, ang lalaking bangos. Dalawang magkumpare, pare, alas 9 na mag-start ang worship. Kailangan huwag tayong mali. Sabi ng isa, pare, sayang yung mga isda, oh. Ang lalaki. Di ganito na lang, pare, gagawin natin. Ikaw, pupunta ka sa church kasi sayang naman mag-worship ka doon. Ipagdasal mo na lang ako. Ako dito sa hulihin ko tong mga isda para pagkatapos mo magsimba, meron tayong iihawin. Tama! Nag-appear sila. Tumuloy yung isa sa simbahan. Naiwan yung isa. Sa Bisaya, nanikop. Anong Tagalog sa nanikop? Pananghuli. Pinaghuli niya yung lalaki ng mga pamos. Ito na. Nakarating yung isa sa church. Nagsimba na, naglilid na si Pastor Jason. Turn it up and then talunan ng mga kapatiran sa church. Yung isang kumpare, naku, hindi kaya ni pare mo. Sayang din yan kung hindi niya makailangan, baka nung may iihawin kami mamaya. Palakpak siya. Ang action niya, yung isip niya, nandoon sa paghuli ng isda. Ang dalaki siguro ng ito. Habang nagpupuri, ang isip ay nandoon para siya nanghuli ng isda. Samantalang yung nanghuli ng isda, sabi niya, ang saya-saya na rin nila kumpare. Ang saya pa naman sa church, ang ganda ng tugtugan doon, very anointed. Ang mga back-up singers, ang mga, naku, ang galing pa naman nilang magsampa. Sabi niya, habang nanghuli siya ng isda, oh, hallelujah. Hallelujah. Nag-worship siya. Oh, magic tree. Uncle, mga isda nandyan. Jesus. Pagbilat niya, wala na. Yun namang nag-worship, hindi nakapagsamba ng maayos kasi ang isip niya nandun sa mga isda. Tanong,
Sino ang totoong nag-worship? Hello? Ang ibig kong sabihin, what is a true worship? The true worship, nandun ang katawan mo, andun ang isip mo, andun ang kaluluwa mo, andun ang lahat. Pagpasok mo sa church, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and offer your body as a living sacrifice. Extravagant worship from the center of our heart that Jesus is the center of your lives. Worship Him as King. Worship Him as Lord. God deserves our worship. He deserves everything we have to offer to the living God. Forget everything when we worship the Lord. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Do not worry anong kakainin mo mamaya. Do not worry anong wala kang pera, wala kang ganito. Do not worry. But instead, pray and worship the King. All these things shall be added unto you. Look at the birds. Hindi sila nagtatrabaho. They just sing praise. Pag-ising sa umaga, may nakita ka na bang ibon na pag-ising sa umaga? Ano kaya ang kakainin ko bukas? Hindi ka niya alam, mamaya-maya, titiradurin na siya. Wala kang nakita ang ibon ng tarumbaba. Na ano kaya bayad ko sa ating mga bayaran? Ano kaya nga almusal ko mamaya? Wala kang, hindi siya makatalumbaba kasi dalawa lang ang kanyang paan. Hirap naman kasi iganin yung paan. What I meant to say, walang ibon na nag-alala ng kanyang bukas. They just praise God and they sing praises to His Creator. Kaya sabi ng Diyos, tingnan mo mga ibon, hindi nagtanim, hindi, pero hindi sila nag-alala. Tingnan mo yung mga parang, mga bulaklak. Ang ganda ng kanilang kulay. Never work. Unahin ang Diyos lagi. Unlad. Gusto mong umunlad? Unlad. U-N-L-A-D. Unahin natin lagi ang Diyos. Maranasan mo pag-unlad ng buhay. Extravagant worship. Bakit ka pupunta? Gusto kong sumamba. Kapag sumamba ka, walang pakyut-kyut. Pag sayaw-sayaw, pag taas kamay, huwag mong ikahiya ang Diyos. Worship ng totoo, diyan ka pagpalain. Worship na totoo, diyan ang Diyos kikilos sa buhay po natin. Revival begin when we have that true worship to the true God. Palakpakan po natin ang Diyos. Kahit anong pagsigawan mo ng revival, without worship, there is no power for the believers. Because God will reign when His people will worship Him. God inhabits the presence of His people. God deserves our worship. Alam niyo kung bakit? Kung hindi na marunong sumamba ang kanyang mga anak, kung darating ang panahon na sobra ka ng pakyot na hindi na lalabas yung sa bibig mo ang salitang pagsamba, uutusan ng Diyos ang mga bato. At yan na lang mag-worship kay Lord. Si Lord hindi insecure na bumaba sa langit para dinggin ang inyong mga worship, ang ating mga pagsamba. Hindi siya nai-insecure. Sa langit pa lang, ang ganda na ng worship. Ang ganda ng sambahan sa langit, ang gaganda ng mga boses ng mga angels with the instruments. Lahat ng instrumento ay nandoon sa langit. Lahat ng klaseng boses nandoon. Kung si Lord ay makasarili,
Hindi na siya kailangang bababa pa at antayin yung boses natin na may pagkasilindiyon at Yoyoy Villame pinagsama. Pumunta lang siya para pakinggan yung boses natin, no? Dahil alam ng Diyos, God created us for a purpose. Kaya ka nilikha ng Diyos, hindi lang para magtrabaho, hindi lang para sumweldo, hindi lang para makakain. Nilikha tayo ng Diyos upang sumamba sa ating tagapaglikha. Amen? Amen. Kapag nilikha niya ang itong pulpito, ang ganda ang pagkagawa. Halimbawa ito, gagawa ang Diyos ng ganito. Marunong ba itong sumamba sa tagapaglikha? Nilikha niya ang baboy. Nilikha niya ang kalabaw. Marunong bang mag-worship kay Lord yan? Hanggang iwig at kain lang yan. Kapatid, hindi tayo hayop. Tao tayo na may espiritu at kaluluwa. We are a spirit being and God is spirit and we are a spirit being. Let us connect our spirit when we worship Him over our extravagant worship. Paghandaan mo, pupunta kami sa linggo dahil magsasamba ka. Yun bang tipong, anong klaseng simbahan yung simbahan dyan? Alam nyo, ang ganda ng tugtugan nila dyan. Nakaka-bless yung kanilang pag-aawitan. And that's our culture. Amen? No, makilala tayo as a church, ang ganda ng ating pag-aawitan. And people will be blessed by the power of our worship. Alam si Gary Valenciano, bakit siya na born again? They were attracted on the first place sa worship. Maraming mga tao na born again because of the power of worship. Because there is power in music. Bakit dumami ang adik? Bakit dumami ang mga kabataan na lulong sa bisyo? And that is because of music. And Satan will inject messages through music. Remember yung song na Another One Bites the Dust? Sa mga kapanahonan ko, Another One Bites the Dust. Ang grabe ang tugtugan nila. Another One Bites the Dust. Sayawan kami ng sayawan. May stepping pa kami niyan sa baylihan. Pero nung na-born again ako, Another One Bites the Dust. There is something message. It's nice. It's fun to worship Satan. So kapag hindi tayo mag-ingat, akala lang natin banda roon, banda rito, Satan will inject messages with their worship because Satan wanted worship from the world. Then if you are Christians, you are there, naging partakers ka of Satan's worshipers. Hello? Kaya be careful. Worship is powerful. And you will lose that power when there is a spirit, another spirit na welcome tonight. Worship God alone. Nobody. There is no other gods. At ito pa matindi, ang Diyos po natin ay sinuso. He is a jealous God. Ayaw niya na may iba pang Diyos. At our sariling katawan, sarili nating hiling, sarili nating oras, sariling talent, mas pinagbigyan mo rather than God, that is idolatry. Idolatry means anything that replaces God is idolatry. Anything, anybody that replaces God. Ay, Pastor, sinama kasi ako ni ganito, kaya kung siya na ang naging Diyos mo. Eh kasi may ganun kami sa... That is idolatry. Any form, ang idolatry is not only revolto. Ang akala natin ang Diyos-Diyosan ay revolto lang. Ay wala na akong ganyan kasi born again na ako. But, when you do not put God first,
pang-5, pang-10 na lang si Lord, nauna ang sarili mo, nauna ang study mo, nauna ang ibang bagay rather than God. Kahit yung ating trabaho, pang-ilan na lang si Lord, i-rate mo, pang-ilan si Lord sa buhay mo. I-rate mo ng 1 to 10, pang-ilan siya. God is a jealous God. Ayaw niya na pang number 2, pang number 3 mo na lang siya. Ang gusto ni Lord, number 1 siya. That is why He said, seek ye first the kingdom of God. And that is the principle of extravagant worship. Taas mga kamay. Hello? Taas mga kamay. Kapag extravagant worship, taas natin mga kamay. Mamaya ka na lang magtawas. Naintindihan na ng katabi mo yan. Huwag mong isipin yung katabi mo, bahala na sa mahilo siya. Kasalanan niya, katabi mo. Ang ibig kong sabihin, wala kang pakialam sa katabi mo. When you worship God, think God. Yung isip mo, Lord, napakabuti. Pag sinabing sumayaw, sumayaw ka. Exercise din yan. Ang iba nga, nagbabayad pa nga ng 30, 50 dyan sa tapat, o, magsumba lang. Eh dito, nagsumba ka na, nagsimba ka pa. O diba? Double po, nagbayad ka ba? Wala. Pero nakapag-zumba ka na. Di ba yung mga zumba? To the right, to the left. Pero dito sa church, huwag mong pigilan. Pag sumayaw ka, pakialam pa nila. O stepping ko 1972 pa, wala itong stepping. Basta magpuri ka kay Lord, pagsamba at pagsumba, pagsabayin mo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ayan o, palakpakan natin si Lord. Extravagant palakpak para kay Lord. Everybody shout, Hallelujah! Everybody shout, Hallelujah! Amen, palakpakan po natin ang Diyos. Here in our church, starting today, Lord, pour out your spirit with the extravagant worship. Amen? Amen! Napatid na yung lalamunan ko. With the extravagant worship. Amen. Amen. Lugi ako. Sabayan niyo yung gigil sa pagpusasampa natin sa Panginoon. Worship din. Lagi mong isipin, kultura ng totoong church, extravagant worship. Extravagant na tugtugan na parang may schedule kayo ng tugtugan doon sa Araneta Coliseum. Na parang may concert kayo doon sa Philippine Arena na dinadaluhan ng dalawa. Hello? Our audience is God, not people. We are not after the palakpak of many people, but we are after the smile of God habang nag-o-observe siya sa pag-worship natin. Imagine nakaupo siya sa trono at inaawitan natin siya, pinapalakpakan niya, pag-ngumiti si Lord, yun ang inaantay natin. The smile of God habang napananonood sa ating worship. And right now, right here, God is watching us. Nanonood si Lord sa atin. Kaya wala nang pakyut-kyut. Kapag nanood si Lord, ito'y para sa iyo, Panginoon. Yung iyak mo na parang ang dami mong utang, kay Lord mo sabihin, pagkakalmalay mo, pag-uwi mo, bayad na. Amen. Amen? Malay mo, may solusyon na si Lord ang magbibigay ng solusyon, kapatid. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na sambahin ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Last but not the least. Last but not the least. Huli na. Culture of numerical growth. Numerical. Tingnan niyo po. Verse 47. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Nadagdag yung formula of mathematics, numbers, ang mga bago sa labas nadagdag sa kanila daily.
Pastor, ano ang sikreto para dudumugin tayo ng mga tao? Para aakyat dito ng kung saan mga tao at pwede magsamba kami dyan, pwede mag-join kami kasi ang saya dumaan ako nung isang araw, parang ang saya-saya niyo dyan, parang Pasko lagi. Pwede ba kaming sumali? Gusto niyo ng ganon? Sinong gusto? Taas mga kamay. Sinong gusto na pag umuwi ka ngayon sa inyo, para kang magnet ang mga kapitbahay, saan ka galing? Ba't ang ganda mo ngayon? Parang galing ka kay Vicky Bello. Parang galing ka kay Dr. Vicky Bello, Dr. Kalayan, Dr. Jose Rizal, lahat ng doktor. Kasi nag-glory ang mukha mo. Tingin nila sa iyo ang liwanag ng mukha mo. And that is because of the presence of God in you. At sa sunod na linggo, pwede ba kaming sumama? Welcome. Gusto niyo bang ganun ang ating simbahan? Dinudumog, taas mga kamay. Yes. Gusto niyo ba na mag-uumapaw ang mga tao dito magsasamba? Ano ang sikreto? Gawin mong number 1 to 9. Kultura number 1 to 9. Kulang ang ating area. Baka isang araw, lilipat na tayo sa Watermark. Ang mga simbahan ngayon nasa mall na. Bakit? Ginawa nila ang 1 to 9. 1 to 9, number 1, intentional discipleship. Number 2, regular attendance. Number 3, number 4, number 5, hindi ko na alam. Assignment nyo na yun. Hello? Para tayo lumago, para tayo dumami, at lalong sumigla at sumaya, cultural heritage. Wala na tayong ibang gagawin pa. Gawin na lang natin kung anong ginagawa nung nauna sa atin. Tayo na lang ay tumayo. Let us all rise. Let us be a worship team.